Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong kasama, ang inyong lingkod, na maghahatid sa inyo ng isang kwentong gigising sa ating mga natutulog na damdamin at susubok sa ating pangunawa. Sabi nila, ang utang na loob daw ay isang bagay na hindi nababayaran ng kahit anong halaga. Pero paano kung ang kabayaran para rito ay ang iyong sariling kaluluwa? Hanggang kailan mo kayang isuko ang iyong pagkatao para sa isang pangakong binitiwan sa nakaraan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya at ang huling patak ng kanyang pasensya. Ang tanging maririnig sa malawak na hapagkainan ng mga Montenegro ay ang marahang kalansing ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato. Ang hangin ay mabigat, mas mabigat pa sa amoy ng inihaw na karne na nakahain sa gitna ng mesa. Para kay Hiraya, ang katahimikang ito ay mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Nasa kabisera si Don Silvestre, ang kanyang biyenang lalaki, kaya't silang tatlo lang ang naroon. Siya, ang kanyang asawang si Dalisay, at ang reyna ng Villa de Perlas, si Doña Purificacion Montenegro. Sinulyapan ni Hiraya ang kanyang asawa. Sa tapat niya, nakayuko si Dalisay. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang pagkain. Tila takot na mag-angat ng tingin. Dati, ang bawat sulyap niya ay nagdudulot ng kilig sa puso ni Hiraya. Ngayon, wala na. Isa na lamang itong malamig na espasyo, isang paalala ng lahat ng bagay na nawala sa kanila. Para kay Itay, bulong ni Hiraya sa kanyang isip. Paulit-ulit, isa itong mantra, isang pangakong nagtali sa kanya sa bahay na ito. Ang utang na loob ng kanyang anjikang ama sa pamilya Montenegro. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagtitiis. Iyon ang dahilan kung bakit niya tinatalikuran kung sino talaga siya. Hindi mo ba gusto ang sabaw, Hiraya? Ang boses ni Doña Purificacion ay kasing talim ng kutsilyong gamit nito. Nag-angat ng tingin si Hiraya, isang matamis na ngiti ang isinukli niya sa biyenan. Masarap po, Mama. Busog lang po ako. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Purificacion. Itinuro nito ang mangkok ng sabaw gamit ang baba. Sa bagay, iyan ay tira-tira na lamang mula pa noong isang araw. Ipinainit ko lang ulit. Sayang naman kung itatapon. Pagkain pa rin yan para sa mga katulad mo. Naramdaman ni Hiraya ang paghigpit ng kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Bawat salita ay isang karayom, maingat na pinipili para tumusok sa pinakamasakit na parte. Naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ni Dalisay sa kanyang upuan. Isang mabilis na sulyap. Nakita niya ang pagkabalisa sa mukha nito, ngunit gaya ng dati, nanatili itong tikom ang bibig. Walang salitang namutawi para ipagtanggol siya. Hindi na ito bago. Sa loob ng 3 taon, sanay na si Hiraya sa lason na tumutulong mula sa bibig ng kanyang biyenan. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. Siguro dahil sa pagod. Siguro dahil sa walang katapusang paghihintay na may magbabago. O siguro, dahil ngayong gabi, naubos na talaga ang lahat. Tumayo si Doña Purificacion. Dala nito ang mangkok ng sabaw na halos hindi nagalaw ni Hiraya. Naglakad ito patungo sa kanyang likuran. Inaasahan ni Hiraya na dadalhin nito ang mangkok sa kusina. Ngunit huminto ito. Naramdaman ni Hiraya ang init malapit sa kanyang pisngi. At bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, ang maligamgam na sabaw na may mga piraso ng gulay at sebo ay dahan-dahang ibinuhos sa kanyang ulo. Tumulo ang sabaw mula sa kanyang buhok, pumatak sa kanyang mukha, dumaloy sa kanyang leeg at bumasa sa kanyang damit. Ang amoy ng lumang pagkain ay kumapit sa kanya. Hindi siya gumalaw, hindi siya sumigaw. Ang tanging ginawa niya ay dahan-dahang lumingon kay Dalisay. Nag-aabang ang kanyang mga mata. Nagmamakaawa. Sabihin mo, may sabihin ka. Ipagtanggol mo ako. Kahit ngayon lang, nakita niya ang gulat sa mga mata ni Dalisay.
ang awa, ang hiya. Pero higit sa lahat, nakita niya ang takot. Takot sa sarili nitong ina. Yumuko ito, umiwas ng tingin, at nagkunwaring walang nakita. At sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ni Hiraya. Hindi isang baso, hindi isang plato, kundi ang huling hibla ng pag-asang kinakapitan niya. Ang pangakong binitiwan niya sa kanyang ama ay hindi nangangahulugang kailangan niyang ipamigay ang kanyang dignidad. Kung hindi mo kayang ubusin sa matinong paraan, malamig na sabi ni Purifikasyon habang inilalapag ang walang lamang mangkok sa mesa. Baka sakaling sa ganyang paraan ay mabusog ka. Dahan-dahang tumayo si Hiraya. Hindi niya pinansin ang sabaw na tumutulos sa kanyang damit. Hindi niya pinunasan ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang biyenan at pagkatapos ay ang kanyang duwag na asawa. Walang emosyon sa kanyang mukha. Isang nakakakilabot na katahimikan. "Excuse me po," sabi niya sa isang boses na kalmado at walang kabuhay-buhay. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad paalis sa hapagkainan. Bawat hakbang ay tiyak at may bigat. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagmamadali. Pagdating sa kanilang silid, isinara niya ang pinto ng marahan. Hindi niya ito ibinagsak. Ang galit na nararamdaman niya ay masyadong malalim, masyadong dalisay para sayangin sa isang malakas na kalabog. Naglakad siya papunta sa kanyang aparador at kinuha mula sa pinakatagong sulok ang isang maliit na telepono. Isang teleponong hindi alam ng mga Montenegro na mayroon siya. Isang pindot lang at nagring ito. Isang sagot lang mula sa kabilang linya. "Yes, Chairman?" Isang magalang na boses ang sumagot. Hindi na si Hiraya Soliman. Ang kahabag-habag na manugang ang nagsasalita. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay malamig, may kapangyarihan, at pinal. "It's H," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. "Pull everything out from Imperio Builders." May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tila nagugulat sa biglaang utos. "Everything, ma'am?" "Everything," diin ni Hiraya. "I want them on their knees within 24 hours. "Understood, Chairman." Ibinaba niya ang tawag. Naglakad siya patungo sa salamin at tiningnan ang kanyang sarili. Isang babaeng may buhok, nabasa ng sabaw, may damit na may bahid ng grasa. Ngunit ang mga matang tumingin pabalik sa kanya ay hindi na ang mga matang puno ng pag-asa at pag-ibig. Ang mga yon ay mata ng isang estranghero, malamig, determinado, at handa nang bawiin ang lahat ng inagaw sa kanya. May masamang lasa sa bibig ni Dalisay nang magising siya kinabukasan. Hindi ito dahil sa alak o sa kahit anong kinain niya. Ito ay ang lasa ng kahihiyan, ang lasa ng kaduwagan. Ang imahe ng kanyang ina na ibinubuhos ang mangkok ng sabaw sa ulo ni Hiraya ay malinaw pa rin sa kanyang isip. At ang kasunod na imahe, ang sarili niyang pagyuko at pag-iwas ng tingin, ay ang siyang paulit-ulit na dumudurog sa kanya. Bumangon siya at nakitang wala na si Hiraya sa kama. Malamig na ang espasyo kung saan ito nahiga. Sa loob ng 3 taon, ito ang unang pagkakataon na hindi siya nito ipinaghanda ng damit o ng kape. Isang maliit na bagay, ngunit para kay Dalisay, iyon ay isang sigaw na mas malakas pa sa anumang sumbatan. Nakita niya ito sa kusina. Naghahanda ng sarili nitong almusal. Simple lang. Isang piraso ng tinapay at isang tasang kape. Hindi man lang siya nito tiningnan nang pumasok siya. "Hira." Panimula niya. Ang boses ay bahagyang paos. "Tungkol kagabi, kumain ka na." Putol nito sa kanya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Hindi galit, hindi malungkot. Wala. Isang blangkong pader. "Mahuhuli ka na sa trabaho." Sinubukan niyang muli. "Gusto ko lang sanang..." Humarap ito sa kanya. Sa unang pagkakataon mula kagabi, tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Ang lamig sa mga titig na yon ay sapat na para palamigin ang buong Villa de Perlas. "Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Dalisay.
Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito, inilagay ang pinagkainan sa lababo at umalis ng kusina. Naiwan si Dalisay na nakatayo roon. Pakiramdam ay mas masahol pa kaysa kung sinigawan siya o sinampal. Ang katahimikan ni Hiraya ay isang parusa na hindi niya alam kung paano tatanggapin. Minabuti na lang niyang pumasok sa opisina, bit-bit ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit pagdating niya sa lobby ng Imperio Builders, isang kakaibang eksena ang sumalubong sa kanya. Ang karaniwang kalmado at propesyonal na gusali ay puno ng tensyon. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, ang mga telepono sa trading floor ay walang tigil sa pagring, at ang malaking electronic board na nagpapakita ng stock market ay kulay pula. Isang madugong pula. Anong nangyayari? Tanong niya sa isang junior executive na nagmamadaling dumaan. Sir Dalisay, ang stocks po natin bumabagsak. Free fall po, sabi ng lalaki, namumutla at pawisan. Nagmamadali siyang pumasok sa elevator at dumiretso sa executive floor. Ang kaguluhan doon ay 10 beses na mas malala. Mula sa loob ng boardroom na may salaming pader, dinig niya ang umuugong na boses ng kanyang ama, si Don Silvestre Montenegro. Pagbukas niya ng pinto, lahat ng miyembro ng board ay naroon. Bawat isa ay may bakas ng pag-aalala at takot sa mukha. Si Don Silvestre ay nakatayo sa dulo ng mesa. Hawak ang telepono sa isang kamay, habang ang isa ay nakakuyom sa ibabaw ng makintab na kahoy. Anong ibig mong sabihin na hindi niyo alam? Sigaw nito sa kausap sa telepono. Ang mga ugat sa leeg ay halos pumutok. 1 bilyong pisong halaga ng shares ang biglang binenta sa loob lamang ng 1 oras. May nagtatapon ng lahat ng hawak nila. Alamin niyo kung sino. I don't care how. Find out who this H is. Ibinagsak nito ang telepono ng buong lakas. Ang tunog ay yumanig sa buong silid. Lahat ay napayuko. Tumingin si Don Silvestre sa paligid. Ang mga matay nag-aapoy. Huminto ang tingin nito kay Dalisay. At ikaw, dagok nito. Bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na ginigiba na ang kumpanyang itatayo mo sana? Walang naisagot si Dalisay. Sino po bang... Wala. Walang nakakaalam. Sabi ng ama niya, sinabunot ang sariling buhok. Isang institutional investor, malaki, at mukhang gusto tayong patayin. Buong araw ay parang isang masamang panaginip. Ang mga numero sa screen ay patuloy na bumabagsak. Ang pangalan ng Imperio Builders, na dati simbolo ng lakas at katatagan, ay ngayon ay pinagpipiestahan sa balita. Umuwi si Dalisay ng gabing iyon na gulong-gulo ang isip. Pagpasok niya sa bahay, naabutan niya ang kanyang ina sa sala. Naglalakad pabalik-balik na parang isang leon sa loob ng hawla. Nakita mo na ba ang ginawa ng malas na babaeng yan sa pamilya natin? Bungad agad ni Doña Purificacion. Ma, wala pong kinalaman si Hiraya dito. Pagod na sagot ni Dalisay. Huwag kang hangal, Dalisay, ganting sigaw nito. Simula nang tumapak ang babaeng yan sa pamamahay na ito, puro kamalasan na ang dala niya. Sigurado akong may kinalaman ang masamang aura niya dito. Siya ang sumpa. Napahilot na lamang si Dalisay sa kanyang sentido. Lalong sumasakit ang ulo. Nasa gitna sila ng pagtatalo nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan niya itong sinagot. Hello, Dalisay Montenegro speaking. Good evening, Mr. Montenegro. This is Robert Tiu from Metro Alliance Bank, sabi ng isang professional at malamig na boses sa kabilang linya. I'm calling to inform you that due to the sudden and drastic drop in your company's stock value, which serves as your primary collateral, the board has decided to freeze all major credit lines and loan facilities of Imperio Builders, effective immediately. Nabitawan ni Dalisay ang kanyang telepono. Pumagsak ito sa mamahaling Persian rug ng walang tunog. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang pagbagsak ng stocks ay isang bagay.
Ngunit ang pag-freeze ng mga pautang mula sa bangko, iyon ay isang sentensya de muerte, isang hatol ng kamatayan. Ngayon, naintindihan na niya. Hindi lang ito isang masamang araw sa merkado. Ito na ang simula ng kanilang pagbagsak. Ang ingay sa Villa de Perlas ay isang musika sa pandinig ni Hiraya. Hindi ang musikang masaya, kundi isang sonata ng pagkawasak. Habang ang buong mansyon ay nababalot ng kaguluhan, mga sigaw sa telepono, mga yabag na pabalik-balik, siya ay nasa sala, mahinahon na nagpupunas ng alikabok sa isang mamahaling florera. Sa kanyang harapan, nakabukas ang telebisyon sa isang channel ng balitang pangnegosyo. Ang mukha ng isang financial analyst ay seryosong nag-uulat. Isang misteryosong pagbagsak ang yumanig sa merkado ngayong araw habang ang isa sa mga higante sa industriya ng konstruksyon, ang Imperio Builders, ay nakaranas ng di pa napapantayang pagkalugi. Ang kanilang mga shares ay bumagsak ng halos 70%. Pinunasan ni Hiraya ang isang maliit na dumi sa gilid ng florera. Ang kanyang mga galaw ay kalmado, ang kanyang paghinga ay malalim at pantay. Sa labas, siya pa rin ang asawang masunurin, ang manugang na walang imik. Ngunit sa loob, bawat salita mula sa reporter ay isang kumpirmasyon. Isang patunay na ang kanyang unang hakbang ay matagumpay. Biglang pumasok si Doña Purificacion sa sala. Ang mukha ay gusot-gusot sa galit at pag-aalala. Ang buhok nito, na laging perpektong nakaayos, ay bahagyang magulo. "Patayin mo yan." Utos nito, itinuturo ang telebisyon na parang isang halimaw. "Hindi mo ba nakikita? Pinagtatawanan na tayo ng buong mundo." Dahan-dahang kinuha ni Hiraya ang remote control at pinatay ang TV. Ang tanging ingay na naiwan ay ang mabigat na paghinga ng kanyang biyenan. "Pasensya na po, Mama," mahinang sabi ni Hiraya, hindi tumitingin dito. Lumapit si Purificacion, ang mga matay parang mga punyal. "Pasensya, walang magagawa ang pasensya mo. Ikaw ang may kasalanan nito. Ang kamalasan mo ang sumisira sa pamilyang ito." Hindi kumibo si Hiraya. Hinayaan niyang dumaloy ang mga salita. Parang tubig na hindi na niya nararamdaman ang lamig. Ilang beses na ba niyang narinig ang mga paratang na ito? Dati, bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Ngayon, tumatalbog na lang ang mga ito sa pader na bakal na itinayo niya sa paligid ng kanyang damdamin. Sa isang sulok ng kanyang isip, nakita niya ang mukha ng kanyang anjikang ama. Naalala niya ang kanyang pangako sa tabi ng higaan nito. "Hira anak, malaki ang utang na loob ko kay Silvestre. Alagaan mo sila. Huwag mo silang pababayaan." "Inaalagaan ko sila, Itay." Bulong niya sa sarili. Isang pait ang gumuhit sa kanyang puso. "Tinutulungan ko silang matikman ang gamot sa kanilang sariling kayabangan. Dahil kung hindi, sila mismo ang wawasak sa kanilang sarili." Ang sakit ng katotohanan yon ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Hindi ito paghihiganti lamang. Ito ay isang marahas na paglilinis. Nang makitang hindi siya makakakuha ng reaksyon mula kay Hiraya, mas lalong nag-init ang ulo ni Purificacion. "Wala kang kwentang babae. Walang silbi." Sigaw nito bago padabog na umalis ng sala. Naiwan si Hiraya sa katahimikan. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang marahang pag-vibrate sa kanyang bulsa. Ang lihim na telepono. Naglakad siya patungo sa banyo ng mga bisita, ang pinakapribadong lugar sa ibabang palapag. Tiningnan niya kung may tao bago isinara ang pinto. Inilabas niya ang telepono. Isang mensahe mula sa numerong tanging siya lang ang nakakaalam. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat. "Phase 1 complete, Chairman." Isinara niya ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Isang yugto pa lang ang natatapos. Ngunit ang bigat na dulot ng tagumpay na ito ay halos kapantay ng bigat ng kanyang mga pasanin. Inilagay niya pabalik ang telepono sa kanyang bulsa at lumabas ng banyo. Ang maskara ng kahinaan ay muling isinuot.
sa kanyang mukha. Kinagabihan, halos hindi na umuwi si Don Silvestre. Si Doña Purificacion naman ay nagkulong sa kanyang silid. Si Hiraya at Dalisay lang ang sabay na kumain ng hapunan sa parehong mesang pinangyarihan ng insidente noong isang gabi. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas malalim at mas malawak na ngayon. Pagkatapos kumain habang nagliligpit si Hiraya, nilapitan siya ni Dalisay. Ang dating kumpiyansa sa tindig nito ay ganap na nawala. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at desperasyon. "Hira!" sabi niya sa isang boses na basag. Nagpatuloy si Hiraya sa paghuhugas ng plato. "Hindi ko na alam ang gagawin namin." Pag-amin nito, ang pagiging arogante ay napalitan ng isang nakakaawang pagsusumamo. Lahat ng bangko, tinalikuran na kami. Ang mga investors, nagtatatago. Babagsak na kami, Hira. Babagsak na ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Huminto si Hiraya sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang humarap sa kanya. Tinitigan siya ni Dalisay. Ang mga mata ay naghahanap ng kahit anong uri ng tulong, kahit anong hibla ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, sa paningin pa rin niya, si Hiraya ang asawa niyang simple, ang babaeng walang alam sa mundo ng negosyo. Isang taong malinis mula sa gulo na kanilang kinasasadlakan. At sa kanyang desperasyon, binitiwan niya ang tanong na magiging simula ng kanilang katapusan. "Hira," sabi niya, halos pabulong. "Alam kong simple lang ang pamilya mo. Pero, baka sakali lang, may kilala ka ba? Kahit sino, kahit sinong mayaman, na pwedeng tumulong sa amin?" Hindi sumagot si Hiraya. Tinitigan niya lamang ang kanyang asawa, ang lalaking natulog sa tabi niya sa loob ng 3 taon, ang lalaking hindi siya nagawang ipagtanggol, na ngayon ay nagmamakaawa sa kanya na iligtas sila mula sa isang bagyong siya mismo ang nagpakawala. Ang tanong ni Dalisay ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila, puno ng desperasyon. Tinitigan siya ni Hiraya. Ang mukha ay isang blankong canvas, imposibleng mabasa. Pagkatapos ng ilang sandali, isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Paano naman ako makakakilala ng ganoong klaseng tao, Dalisay?" Sagot niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may talim. "Isa lang naman akong simpleng may bahay. Ang mundo ko ay dito lang sa loob ng pamamahay ninyo." Bawat salita ay isang sampal. Isang paalala sa lalaki na ito mismo ang nagkulong sa kanya sa mundong iyon. Walang nagawa si Dalisay kundi ang mapahiya at dahan-dahang tumalikod. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay. Ngunit hindi siya pumunta sa palengke o sa simbahan. Nagmaneho siya papunta sa isang di kilalang gusali sa puso ng distrito ng Ginintuan. Pumasok siya sa isang pribadong elevator na nangangailangan ng espesyal na keycard. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang minimalist at modernong opisina. Ito ang kanyang pansamantalang kuta, isang lugar na walang sino mang Montenegro ang nakakaalam. "Good morning, Chairman." Bati ng kanyang executive assistant, si Marco, na naghihintay na sa kanya. Tumangulang si Hiraya habang hinuhubad ang kanyang simpleng coat para ilabas ang isang matapang na corporate blazer sa ilalim. Umupo siya sa kanyang mesa kung saan nakalatag na ang isang folder. "Nakuha mo na ba ang hinahanap ko?" "Yes, ma'am. Ang lahat ng public records tungkol sa aksidente sa construction site ng Imperio Builders 15 taon na ang nakalilipas. Ang insidenteng kinasangkutan ng Angie Kang ama ninyo, si Mang Anselmo." Binuklat ni Hiraya ang mga dokumento, mga police report, mga artikulo sa dyaryo, at ang official statement ng kumpanya. Ayon sa ulat, ito ay isang freak accident. Isang scaffolding ang bumagsak, maraming nasugatan, at ang pinakamalubha ay si Mang Anselmo.
Binayaran daw ng Imperio Builders ang lahat ng gastusin sa ospital at nagbigay ng malaking tulong pinansyal. Iyon ang utang na loob na laging sinasabi sa kanya, ngunit may hindi tama. Kumunot ang noo ni Hiraya habang tinitingnan ang mga numero. Para sa isang kumpanyang tulad ng Imperyo, ang halagang ibinigay nila bilang tulong ay napakaliit kumpara sa lala ng pinsalang natamo ni Mang Anselmo. At ang imbestigasyon, masyadong mabilis itong isinara. Masyadong malinis. Marco, tawag niya. May mga detalye bang hindi inilabas sa publiko? Sinubukan po naming hanapin, ma'am, pero mahigpit ang pagkakatago. Ang lahat ng internal records mula sa taong yon ay missing o destroyed due to a fire incident sa kanilang storage facility, sagot ni Marco. Isang sunog. Napakagandang pagkakataon. Lalo lamang tumindi ang pagdududa sa puso ni Hiraya. Kinuha niya ang kanyang lihim na telepono at nagdial ng isang numero. Leo? Hiraya ito. Ma'am, napatawag po kayo. Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Si Leo ang pinakamagaling na private investigator na kilala niya. Kailangan ko ang serbisyo mo. Imperio Builders. Aksidente. 15 taon na ang nakalipas. Site 12. Hanapin mo ang lahat. Mga suppress report, mga testimonya na hindi isinama sa investigasyon. Higit sa lahat, hanapin mo ang mga taong naroroon na bigla na lang nawala o nanahimik pagkatapos. Maselan na trabaho, ma'am. Kaya nga ikaw ang tinawagan ko. I don't care about the cost. I want the truth. Maring sabi ni Hiraya bago ibaba ang tawag. Kinahapunan, hindi siya umuwi kaagad. Nagmaneho siya papunta sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo ang isang simpleng lapida, Anselmo Suliman. Minamahal na ama, hinaplos niya ang malamig na bato. Ang hangin ay marahang dumadampi sa kanyang mukha, dala ang amoy ng damo at lupa. Dito, sa harap ng kanyang ama, nawala ang maskara ng chairman. Ang natira ay ang anak na babaeng naguguluhan. Itay, bulong niya, ang boses ay nabasag. Sabi niyo po, mabuting tao si Don Silvestre. Sabi niyo po, malaki ang utang na loob natin sa kanya. Sinunod ko po kayo. Nagtiis po ako. Pero habang tumatagal, parang may mali. Parang may isang malaking kasinungalingan sa likod ng lahat. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Patawarin niyo po ako, Itay. Dahil sisirain ko po ang pangako ko. Hindi ko na sila aalagaan. Hahanapin ko po ang totoo. Para sa inyo. Para sa akin. Nanatili siya roon hanggang sa magsimulang lumubog ang araw. Habang pabalik na siya sa kanyang sasakyan, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Leo. May nahanap ako. Kasunod nito ay isang image file. Binuksan ito ni Hiraya. Isa itong luma at medyo malabong litrato. Kuha mula sa isang lumang dyaryo. Ipinapakita nito ang kaguluhan sa construction site matapos bumagsak ang scaffolding. Sa gitna ng mga bumbero at pulis, may isang lalaking nakatingin sa kamera. Ang muka ay puno ng takot. Isang pangmensahe ang dumating mula kay Leo. Siya si Tomas Reyes, isa sa mga foreman noon. Ayon sa mga kasamahan niya, may nakita raw siyang importante bago mangyari ang aksidente. 2 linggo pagkatapos ng insidente, nag-resign siya at umalis kasama ang buong pamilya. Walang nakakaalam kung nasaan na siya ngayon. Parang bula siyang naglaho. Tinitigan ni Hiraya ang mukha ni Tomas Reyes sa litrato. Ang pagdududa sa kanyang puso ay unti-unting naging isang malamig at matigas na katiyakan. Hindi ito isang simpleng aksidente. Ito ay isang pagtatakip. At hahanapin niya ang lalaking ito kahit na kailanganin niyang halughugin ang buong Pilipinas. Ang mga pader ng Villa de Perlas ay tila lumiliit. Unti-unting iniipit si Dalisay. Araw-araw,
Ang balita ay palala ng palala. Tinanggihan na sila ng lahat ng bangko. Ang kanilang mga kasosyo sa negosyo ay bigla na lang hindi matawagan. Ang Imperio Builders, ang simbolo ng kapangyarihan ng kanyang pamilya, ay tila isang pasyenteng nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang ama, si Don Silvestre, ay halos hindi na umuuwi, ginugugol ang bawat oras sa paghahanap ng solusyon na hindi dumarating. Si Dalisay naman ang naiwan para harapin ang reyna ng kanilang gumuguhong kastilyo. Wala ka pa ring nagagawa, Dalisay? Ang sigaw ni Doña Purificacion isang umaga. Ibinabato ang dyaryo sa mesang kainan. Ang headline, Imperio Builders, nalalapit na sa pagdeklara ng bankruptcy. Anong gusto mong gawin ko, ma? Sinubukan ko ng lahat. Ganting sigaw ni Dalisay. Sa unang pagkakataon ay nagtaas ng boses sa kanyang ina. Ang desperasyon ay nagbibigay sa kanya ng tapang na dati wala siya. May isang tao pa, sabi ni Purificacion. Ang boses ay biglang naging tuso. Isang tao na matagal ko nang sinasabi sa'yo na dapat mong kaibiganin. Alam na ni Dalisay kung sino ang tinutukoy nito. Si Alana? Ma, hindi niya tayo tutulungan. Si Alana Corpus ang nag-iisang anak ng isa pang construction magnate, isang direktang katunggali ng imperyo. Ngunit ang kanilang kumpanya ay mas matatag, mas moderno. Si Alana ay kilala bilang isang tusong negosyante, maganda, matalino, at walang awa. Hindi sa ganyang pag-iisip, giit ni Purificacion, hinawakan ng braso ng anak. Lalaki ka, Dalisay. Gamitin mo ang charm mo. Alam ko, matagal na niyang gusto ka. Ipakita mo sa kanya na interesado ka. Gawin mo ang lahat ng kailangan para mailigtas ang pamilya natin. Nandidiri si Dalisay sa suhestiyon ng ina. Ang ibig sabihin nito ay linlangin si Alana. At sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang ang ibig sabihin din nito ay ang tuluyang pagtataksil kay Hiraya. Ngunit nang maisip niya ang mukha ng kanyang ama, ang pagbagsak ng lahat ng kanilang pinaghirapan, ang kahihiyan, ang kanyang pag-aalinlangan ay unti-unting natunaw. Kinagabihan, tinawagan niya si Alana. Nagulat ito sa kanyang tawag, ngunit pumayag na makipagkita sa isang mamahaling rooftop bar. Ang bar ay puno ng mga mayayamang tao, ang uri ng mga taong dati kasama niya. Ngayon, pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Nakita niya si Alana sa isang sulok, nakasuot ng isang pulang damit na yakap ang kanyang perpektong katawan, isang baso ng wine ang hawak. Dalisay, bati nito, isang mapanuksong na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. What a surprise! I never thought I'd see the day. Naupo si Dalisay, pinipilit ngumiti. Alana, salamat sa pagpunta. Hindi sila nagpaligoy-ligoy pa. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, diretsahan nang sinabi ni Dalisay ang kanyang pakay. Isinalaysay niya ang sitwasyon ng imperyo, ang kanilang pangangailangan para sa isang agarang investment para manatiling nakalutang. Nakikinig si Alana. Ang mga mata ay matamang nakatitig sa kanya. Hindi ito nagpakita ng awa o simpatya. Para itong isang leyon na pinagmamasdan ng isang sugatang usa. At bakit ko naman gagawin yan? Tanong nito nang matapos si Dalisay. Anong makukuha ko? Ang pagtulong sa isang nalulunod na katunggali ay hindi magandang negosyo. Kahit ano, Alana. Kahit ano. Sabi ni Dalisay. Ang boses ay desperado. Tumayo si Alana at lumapit sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang daliri. Ang kanyang mga kuko ay kulay pula, tulad ng kanyang damit. Kahit ano. Ulit nito, ang boses ay tila isang bulong na nangaakit. Prove it. Show me your sincerity. Alam ni Dalisay kung ano ang ibig sabihin nito. Ito na ang sandali ng pagpapasya. Ang imahe ni Hiraya, ang kanyang malamig, ngunit tapat pa ring asawa, ay sumagi sa kanyang isip. Ngunit mas malakas ang tinig ng desperasyon,
Ang takot na mawala ang lahat. Hinawakan niya ang kamay ni Alana na nasa kanyang pisngi. At pagkatapos, sa gitna ng marangyang bar, hinalikan niya ito. Hindi ito isang halik ng pagmamahal. Ito ay isang transaksyon. Isang halik ng pagsuko. Ang halik ng pagkakanulo. Tumugon si Alana sa halik niya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ito rin ang dahan-dahang lumayo. "Not bad for a start," sabi nito. Pinupunasan ang kanyang labi. "Pag-iisipan ko ang alok mo." Umuwi si Dalisay ng gabing iyon na parang isang kaluluwang ligaw. Ang amoy ng pabango ni Alana ay kumapit sa kanyang damit, isang mabangong simbolo ng kanyang kasalanan. Samantala, sa kanyang tahimik na opisina sa kabilang bahagi ng lungsod, si Hiraya ay nakatanggap ng isang serye ng mga larawan sa kanyang telepono. Mula kay Leo, ang kanyang investigador, na inutusan niyang subaybayan ang lahat ng galaw ng mga Montenegro. Ang mga larawan ay malinaw. Malinaw na malinaw. Ang unang larawan, si Dalisay at Alana, magkatapat sa isang mesa. Ang pangalawang larawan, si Alana, nakatayo, hinahaplos ang mukha ni Dalisay. Ang pangatlong larawan, ang kanilang mga labi, magkadikit, ang halik. Tinitigan ni Hiraya ang huling larawan sa loob ng 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto. Walang emosyon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa telepono. Ang mga buko ay namumuti. Inaasahan na niya ito. Sa isang parte ng kanyang isip, alam niyang sa gitna ng desperasyon, ito ang gagawin ni Dalisay. Ang kanyang asawa ay mahina. Laging pipiliin ang pinakamadaling daan. Ngunit ang malaman at ang makita ay dalawang magkaibang bagay. Ang makita ang ebidensya ng pagkakanulo, ang huling patunay na ang lalaking pinakasalan niya ay hindi lang isang duwag, kundi isa ring taksil, ay ang siyang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-ibig o awa sa kanyang puso. Dati, ang kanyang plano ay unti-untiin sila. Pabagsakin ang kanilang imperyo, ngunit bigyan sila ng pagkakataong matuto. Ngayon, lahat ay nagbago. Ang awa ay naging yelo. Ang sakit ay naging isang malamig at matalas na galit. Isinara niya ang kanyang telepono. Ang desisyon ay pinal. Hindi na niya sila babagsakin lang. Dudurugin niya sila hanggang sa maging abo. Ang mga larawan sa kanyang telepono ay tila sinunog sa isipan ni Hiraya. Hindi niya ito tiningnan ulit. Hindi na kailangan. Ang bawat detalye, ang pagkakalapit ng kanilang mga katawan, ang pagsuko sa mga mata ni Dalisay. Ang tagumpay sa ngiti ni Alana ay nakatatak na sa kanyang alaala. Umuwi siya sa Villa de Perlas ng gabing iyon. Naabutan niya si Dalisay sa sala, umiinom mag-isa sa dilim. Amoy alak ito at pagkakasala. Hindi siya nito napansin nang pumasok siya. Dumiretso si Hiraya sa kanilang silid. Sa unang pagkakataon ay hindi man lang niya ito sinulyapan. Pagpasok sa kwarto, kinuha niya ang telepono at binuksan ang kanyang gallery. Nandoon pa ang mga larawan nila ni Dalisay. Ang kanilang kasal, ang mga bihirang sandali na tila masaya sila. Isa-isa niyang tinitigan ang mga ito. Walang luha, walang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan. Pagkatapos, nang may malamig na determinasyon, pinindot niya ang Select All at kasunod nito, ang icon ng basurahan. "Are you sure you want to permanently delete these items?" Tanong ng screen. "Yes," bulong niya sa hangin. Sa isang iglap na wala ang lahat. Ang 3 taon ng kanyang buhay ay naging isang blankong espasyo sa memorya ng kanyang telepono. Ito ang kanyang ritual, ang pagputol sa huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa kahinaan. Kinabukasan, hindi na nagsuot si Hiraya ng kanyang karaniwang bestidang pambahay. Naglakad siya papunta sa pinakasulok ng kanyang walk-in closet, sa isang bahagi na laging nakasara.
at hindi pinapansin ni Dalisay. Binuksan niya ito. Sa loob ay nakasabit ang isang hilera ng mga damit na ibang-iba sa kanyang kasalukuyang imahe. Mga power suit na may matatalim na hiwa, mga blusang seda, at mga sapatos na may matataas at matutulis na takong. Ito ang kanyang balat. Ang tunay niyang uniforme. Pinili niya ang isang itim na pantsuit na tila hinulma para sa kanyang katawan. Isang puting blusang seda sa ilalim. Tinali niya ang kanyang buhok sa isang makinis at masikip na pusod. Naglagay siya ng kaunting makeup, sapat lang para bigyang diin ang talim ng kanyang mga mata at ang tapang ng kanyang mga labi, na pininturahan niya ng kulay ng dugo. Nang tumingin siya sa salamin, ang babaeng nakita niya ay hindi na si Hiraya Soliman, ang api-apihang manugang. Ang nasa harap niya ay si HS, ang misteryosong chairman ng Sinagtala Holdings, isang reyna na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Lumabas siya ng silid nang hindi nililingon si Dalisay, na mahimbing pa ring natutulog sa gitna ng kanyang hangover. Pagdating niya sa lobby ng Sinagtala Holdings, isang toreng gawa sa bakal at salamin na nagniningning sa distrito ng Ginintuan. Ang lahat ng empleyadong nakakita sa kanya ay napahinto. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha at paggalang. Yumuko sila habang siya'y naglalakad. "Good morning, Chairman!" Bati nila sa sabay-sabay na tinig. Hindi na siya dumaan sa kanyang pansamantalang opisina. Dumiretso siya sa pinakatuktok na palapag sa opisina ng chairman na sa loob ng 3 taon ay nanatiling walang laman. Ang mga pader na salamin ay nagbigay sa kanya ng tanawin ng buong syudad. Mula rito, ang gusali ng Imperio Builders ay mukhang maliit at hindi gaanong mahalaga. "Marco," sabi niya sa intercom, "tawagin mo ang buong board, emergency meeting in 10 minutes. Pagdating ng board of directors ng Sinagtala, mga makapangyarihan at respetadong tao sa mundo ng negosyo, nadatnan nila siyang nakatayo sa harap ng malawak na bintana, nakatalikod sa kanila. "Chairman," sabi ng pinakamatandang miyembro ng board. Dahan-dahan siyang humarap. Ang kanyang presensya ay pumuno sa buong silid. Pinatahimik ang lahat. Naglakad siya papunta sa kabisera ng mesa at umupo. Inilapag niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng makintab na kahoy. "Ladies and gentlemen," panimula niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. "For the past week, we have successfully crippled Imperio Builders. We bled them dry. We made them desperate." Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ngayon, ang phase 2 ng plano ay magsisimula na. Itinuro niya ang screen sa likod niya. Lumabas doon ang logo ng Imperio Builders. "I am activating our hostile takeover protocol. Gusto kong bilhin ninyo ang lahat ng natitirang shares na kaya ninyong bilhin. Gamitin ninyo ang lahat ng ating dummy corporations. Ayokong malaman nila kung sino ang kumikilos hanggat hindi pa huli ang lahat. I want controlling stake of Imperio Builders by the end of the day." Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay isang boses ang bumasag dito. "Chairman, that's a declaration of war." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. "Hindi. This is not war. This is an execution." Pagkatapos ng pulong, bumalik siya sa kanyang opisina. May 2 bagay pa siyang kailangang gawin. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. "Attorney Reyes, ihanda mo na ang divorce papers. Ipahatid mo sa Villa de Perlas ngayong hapon." "Masusunod, ma'am." Pagkatapos, idinial niya ang numero ni Marco. "Marco, magpadala ka ng official notice sa lahat ng board members at major shareholders ng Imperio Builders. Magpatawag ka ng isang emergency board meeting. Bukas, 9:00 ng umaga, dito sa building natin." "Pero Chairman, hindi pa po tayo ang may-ari." "By tomorrow morning, we will be," putol ni Hiraya. "And make sure a special invitation is sent to Mr. Dalisay Montenegro. I want him there." Ibinaba niya ang tawag at muling tumingin sa bintana.
Ang araw ay mataas na. Sa ibaba, ang lungsod ay abala sa sarili nitong buhay. Walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa mga toring bakal. Tapos na ang pagtatago, tapos na ang pagpapanggap. Ang reyna ay umupo na sa kanyang trono. At bukas, haharapin niya ang mga taong yumurak sa kanya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang kanilang bagong may-ari at tagapaghatol. Ang hapon sa Villa de Perlas ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Si Don Silvestre ay kadarating lang mula sa isang walang saysay na pulong. Ang kanyang mukha, na dati puno ng kapangyarihan, ay ngayoy lukot sa pagod at pagkabigo. Si Doña Purificacion ay palakad-lakad sa sala. Ang bawat yabag ay puno ng inis. Habang si Dalisay ay nakaupo sa isang silya, nakatitig sa kawalan, ang alaala ng halik ni Alana at ang bigat ng kanyang pagkakanulo ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. May bitbit na itim na briefcase. "Sino ka?" Mataray na tanong ni Purificacion. "Ako po si Attorney Reyes," magalang na sagot ng lalaki. "May personal po akong kailangang ihatid sa inyo." Inilapag ng abogado ang kanyang briefcase sa mesa at naglabas ng dalawang makakapal na sobre. Ang isa ay iniabot niya kay Dalisay. Ang isa naman ay para kay Don Silvestre. "Ano to?" Kunot noong tanong ni Dalisay habang tinitingnan ng sobre. Ang pangalan ng nagpadala, Hiraya Soliman Montenegro. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob ay mga dokumento. Nang mabasa niya ang unang linya, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Petition for annulment. "Ano yan, Dalisay?" Tanong ni Silvestre, ngunit abala na rin ito sa pagbubukas ng sarili niyang sobre. Hindi makapagsalita si Dalisay. Iniabot niya ang papeles sa kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Purificacion. "Ano? Ang walang hiyang babaeng yun. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin para sa kanya, siya pa ang may ganang makipaghiwalay." "Hindi lang yan," sabi ni Don Silvestre. Ang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi pa nila nakikita dati. Takot. Hawak niya ang isang dokumento na may logo ng Sinagtala Holdings. Ito ay isang imbitasyon sa isang emergency board meeting ng Imperio Builders. Bukas, sa headquarters ng Sinagtala. "Sinagtala?" Ulit ni Purificacion. "Hindi ba't yan ang kumpanyang ang pumapatay sa atin? Bakit sila magpapatawag ng meeting para sa atin?" Naguguluhang tanong ni Dalisay. Ang abogado ay nanatiling tahimik. Ang mukha ay propesyonal at walang emosyon. Tila hinihintay niya ang tamang sandali. "May isa pa pong dokumento," sabi ni Attorney Reyes, naglabas ng isa pang papel mula sa kanyang briefcase. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa para makita nilang lahat. Isa itong official notice mula sa Securities and Exchange Commission. Nakasaad dito na mahigit 51% ng shares ng Imperio Builders ay opisyal ng pag-aari ng iisang korporasyon, ang Sinagtala Holdings. Ang impormasyong yon ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang sala. "Imposible!" sigaw ni Don Silvestre. Paano nangyari to?" Bulong ni Dalisay. Ngumiti ng bahagya si Attorney Reyes. "At bilang bagong majority shareholder, ang Sinagtala Holdings ay may karapatang magpatawag ng board meeting at magtalaga ng bagong pamunuan." Tumingin si Purificacion sa abogado. Ang mga matay nanlilisik. Sino ang nasa likod nito? Sino ang demonyong gustong sirain kami? Sino ang may-ari ng Sinagtala? Huminga ng malalim si Attorney Reyes. Ito na ang sandali ng katotohanan. Ang nag-iisang may-ari, ang founder, at ang chairman ng Sinagtala Holdings, sabi niya ng may diin sa bawat salita, ay ang asawa ng inyong anak, si Giangan Hiraya Soliman. Katahimikan. Isang kumpletong katahimikan na mas malakas pa sa pinakamalakas na pagsabog. Para kay Dalisay,
Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Hiraya, ang kanyang simpleng asawa, ang babaeng hinahayaan niyang sigaw-sigawan ng kanyang ina, ang babaeng pinagtaksilan niya kagabi lang, siya. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isip. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Hiraya, ang kanyang malamig na mga titig, ang kanyang mga salitang tila may ibang kahulugan. Ang tanong niya rito, kung may kilala itong mayaman, ang mapait na ngiti nito. Diyos ko, naisip niya, alam niya lahat. Mula pa sa simula, si Doña Purificacion ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Isang hamak na ampon lang ang babaeng yan. Paanong? Bigla, ang malakas na katawan ni Don Silvestre ay nanghina. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang paghinga ay naging mabilis at hirap. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang katotohanan ay isang suntok na hindi na kinaya ng kanyang puso. Papa? Sigaw ni Dalisay. Agad na tumakbo para saluhin ang kanyang ama bago ito bumagsak sa sahig. Silvestre, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Purificacion. Ang kanyang pagiging arogante ay napalitan ng purong sindak. Si Don Silvestre ay hindi na makapagsalita. Ang mga mata niya ay nakatingin sa kawalan habang ang kanyang katawan ay nanginginig. Atake sa puso. Habang nagkakagulo sila, tumatawag ng ambulansya. Ang telepono ni Dalisay ay tumunog. Isang text message mula sa numerong hindi niya kilala, ngunit alam niya kung kanino galing. Ang mensahe ay maikli at malamig. Kwok hop hoi dong kwan tri, ngay may, 9 jo sang, dung tre. Hawak ang kanyang ama na walang malay sa isang braso at ang telepono na may mensahe mula sa babaeng sumira sa kanila sa kabilang kamay. Naramdaman ni Dalisay ang pagguho, hindi lang ng kanilang kumpanya, kundi ng buong mundo niya. Habang isinusugod si Don Silvestre sa ospital at ang Villa de Perlas ay nalulunod sa sarili nitong kaguluhan, si Hiraya ay nasa daan, palayo sa syudad. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay lumiliko mula sa malalapad na highway patungo sa makikitid at baku-bakong daan ng isang liblib na probinsya sa timog. Ang impormasyong ibinigay ni Leo ay dinala siya rito, sa isang maliit na baryo, sa paanan ng isang bundok kung saan ang signal ng cellphone ay halos wala na. Ang target niya, isang matandang lalaki na nagngangalang Tomas Reyes, ang foreman na naglahong parang bula 15 taon na ang nakalipas. Natagpuan niya ito sa isang maliit na kubo na napapaligiran ng mga puno ng saging. Isang payat na matandang lalaki na may buhok na kulay abo at mga matang laging tila nagmamasid, laging puno ng takot. Nang una siyang magpakilala, agad itong nagtangkang isara ang pinto. Wala akong kilalang Hiraya, wala akong kinalaman sa Maynila. Mabilis na sabi nito, ngunit hindi sumuko si Hiraya. Mula sa kanyang pitaka, kinuha niya ang isang luma at kupas na litrato. Ang litrato ng kanyang anjikang ama, si Mang Anselmo, na masaya at nakangiti. Siya po si Anselmo Soliman, mahinahong sabi ni Hiraya. Ang kaibigan ninyo, ang kumpare ninyo, ako po ang anak niya. Napahinto ang matanda. Tinitigan nito ang litrato at pagkatapos ay ang mga mata ni Hiraya. Nakita nito ang parehong determinasyon, ang parehong kabutihan. Dahan-dahan, ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Pinapasok niya si Hiraya sa loob. Ang kanilang pag-uusap ay nagsimula ng mabagal. Si Mang Tomas ay nag-aalangan. Ang bawat salita ay tila mabigat. Ngunit habang nagkukwento si Hiraya tungkol sa kanyang pagtitiis sa kamay ng mga Montenegro, unti-unting lumambot ang puso ng matanda. Alam mo, Hija, panimula ni Mang Tomas, ang boses ay nanginginig. Ang tatay mo, siya ang pinakamatino at pinakamatapang na taong nakilala ko. At iyon ang naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Huminga siya ng malalim, tila kinukuha ang lahat ng lakas
na natitira sa kanya. Hindi yun aksidente, Hija. Ang nangyari sa Site 12. Hindi yun aksidente. Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang buong katawan kahit na ang hangin sa loob ng kubo ay maalinsangan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? 2 linggo bago ang aksidente? Pagpapatuloy ni Mang Tomas, ang mga matay nakatingin sa malayo. Binabalikan ang isang madilim na nakaraan. Ipinakita sa akin ng itay mo ang isang listahan. Isang listahan ng mga materyales na ginagamit sa site. Mga bakal na mas mababa ang kalidad. Semento na hinahaluan para makatipid. Sabi niya, "Pare, delikado to. 1 lindol lang, guguho to. Kailangan nating isumbong." Sinabihan ko siyang huwag makialam, delikado. Pero matigas ang ulo ng tatay mo. Ang sabi niya, konsensya niya ang nakataya. Tumulo ang luha sa mga mata ng matanda. Kinabukasan, sinabi niyang kakausapin niya ang batang-bata pa noon na si Don Silvestre. Pagkatapos ng pag-uusap nila, bumalik si Anselmo. Ang muka ay seryoso. Sabi niya, aayusin daw. Magtiwala lang daw tayo. At pagkalipas ng 1 linggo, nangyari na. Nanginginig ang boses ni Mang Tomas. Nakita ko mismo. Bago bumagsak ang scaffolding, may 2 tauhan ni Silvestre na kinalas ang ilang mahahalagang tornilyo sa pinakailalim na suporta. Eksakto sa lugar kung saan nag-iinspeksyon ng tatay mo, ginawa nila itong mukhang aksidente, pero isa itong patibong, isang bitag na inihanda para patahimikin ang isang mabuting tao. Ang bawat salita ni Mang Tomas ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Hiraya. Ang utang na loob, ang pagliligtas, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Hindi iniligtas ni Don Silvestre ang kanyang ama. Pinatahimik niya ito. Ang perang ibinigay sa kanila ay hindi tulong. Iyon ay bayad pinsala, dugo. Bakit? Bakit hindi po kayo nagsalita? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay basag sa pagitan ng galit at dalamhati. Tinakot nila ako, Hija. Umiiyak na, sabi ng matanda. Pinuntahan nila ako. Sinabi nila, kung anong nangyari kay Anselmo, pwedeng mangyari sa pamilya ko. Kaya tumakbo kami. Nagtago kami. Dinala ko ang kahihiyan at takot sa loob ng 15 taon. Tumayo si Mang Tomas at lumapit sa isang lumang baul sa sulok. May kinuha siya mula sa ilalim ng mga damit. Isang maliit na kwaderno na balot sa plastik. Ang takip nito ay luma at halos matanggal na. Pero bago siya namatay, sabi niya, iniabot ang kwaderno kay Hiraya. Ipinabigay ito sa akin ng tatay mo. Sabi niya, itago mo to, pare. Insurance ko to. Hindi ko alam kung bakit hindi niya ito ginamit laban kay Silvestre. Siguro umasa pa rin siyang magbabago ito. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang tinatanggap ang kwaderno. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ng kanyang ama. Naroon ang lahat. Ang mga petsa, ang mga pangalan ng supplier, ang mga kalkulasyon na nagpapatunay sa pandaraya. Ito ang ebidensyang hindi maitatanggi. Ang katotohanang inilihim sa kanya sa buong buhay niya. Isinara niya ang kwaderno at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang mas malalim na emosyon, isang nag-aapoy na pangangailangan para sa hustisya. Hindi na ito tungkol sa nasirang dignidad niya. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinaktan. Ito ay para sa kanyang ama. Ito ay para sa isang buhay na kinuha ng napakaaga. At sisiguraduhin niyang magbabayad ang dapat magbayad. Ang puting ilaw ng ospital ay nakakasilaw. Ang amoy ng antiseptic ay nakakasulasok. Para kay Dalisay, ang bawat sulok ng lugar na ito ay isang paalala ng kanilang kabiguan. Lumabas ang doktor mula sa ICU. Ang muka ay seryoso at pagod. Kumusta ang papa ko, Dok? Agad na tanong ni Dalisay, habang si Doña Purificación ay nakatayo sa tabi niya. Ang mga kamay ay magkadikit sa pagdarasal. He's stable,
For now, sabi ng doktor. Nakaligtas siya sa atake, but the damage to his heart is severe. He's alive, but he's broken. He will need constant care. Hindi na siya pwedeng ma-stress. Hindi na siya pwedeng bumalik sa dati niyang buhay. Ang mga salita ng doktor ay isang hatol. Ang haligi ng kanilang pamilya, ang hari ng kanilang imperyo, si Don Silvestre Montenegro, ay isa na ngayong baldado. Bumagsak si Doña Purificacion sa isang upuan. Ang lakas ay tila tuluyang nawala. Hindi, bulong nito. Umuwi sila sa Villa de Perlas kinabukasan para kumuha ng ilang gamit. Ngunit isang itim na sasakyan ang nakaparada sa harap ng kanilang malaking gate. Pagbaba nila, 3 lalaking naka-Amerikana ang sumalubong sa kanila. Mr. Dalisay Montenegro? Tanong ng isa. Kami po ay mula sa bangko. I'm sorry, but as of this morning, all assets of the Montenegro family, including this property, are now under bank receivership. Na-freeze po ang lahat dahil sa pagbagsak ng halaga ng inyong kumpanya. Ano? Sigaw ni Purificacion. Hindi ninyo pwedeng gawin to. Bahay namin to. I'm sorry, ma'am. Malamig na sagot ng lalaki. May court order po kami. Kailangan na po ninyong umalis. Pwede po kayong kumuha ng ilang personal na gamit, pero ang property ay kailangan na naming i-seal. At sa harap mismo nila, nagsimulang magkabit ng isang malaking Property of Metro Alliance Bank sign sa kanilang gate ang mga kasama nito. Ang bawat palo ng martilyo ay tila isang pako sa kanilang kabaong. Doon na tuluyang gumuho ang pag-iisip ni Doña Purificacion. Ang dating matapang at aroganteng reyna ay naging isang babaeng wala na sa sarili. Humagulhol ito, isang sigaw na puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Pinagsusuntok nito ang bakal na gate. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong subdibisyon. Hayop kang babae ka! Halimaw ka! Hindi nito sinisigawan ang mga taga-bangko. Nakatingin ito sa langit sa kawalan na parang nakikita ang isang multo. Hiraya, naririnig mo ba ako? Sinumpa mo kami. Si Raulo ka. Papatayin kita. Walang nagawa si Dalisay kundi ang panoorin ng kanyang ina na tuluyang masiraan ng bait. Ang mga security guard ng subdibisyon ay dumating para awatin ito. Ang kanilang mga kapitbahay ay sumisilip mula sa kanilang mga bintana, nagbubulungan, pinapanood ang pagbagsak ng mga hari. Pinayagan si Dalisay na kumuha ng isang maliit na bag. Damit. Walang alahas, walang pera. Paglabas niya, isinasakay na sa isang sasakyan ang kanyang ina na ngayon ay tahimik na at tulala. Dadalhin ito sa isang lugar kung saan siya makakapagpahinga. Isang mental institution. Sa isang iglap na wala ang lahat kay Dalisay. Ang kanyang ama ay nasa ospital. Ang kanyang ina ay wala na sa sarili. Ang kanilang bahay ay hindi na kanila. Ang kanyang pangalan, na dati binubuksan ng lahat ng pinto, ngayon ay isa ng sumpa. Nagsimulang umulan. Naglakad si Dalisay ng walang patutunguhan. Ang kanyang mamahaling damit ay unti-unting nababasa. Ang kanyang sapatos na gawa sa Italianong katad ay lumulusong sa maruruming tubig sa kalsada. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, wala siyang pag-asa. Huminto siya sa ilalim ng isang waiting shed, basang-basa at nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang malawak na kawalan sa loob niya. Tumingin siya sa isang puddle ng tubig ulan sa kanyang paanan. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang lalaking basang sisiw, mukhang kahabag-habag, ang mga mata ay guwang at walang buhay. Hindi niya nakilala ang sarili. Ito ba ang makapangyarihang Dalisay Montenegro? O isang basag na salamin ng kung sino siya dati? Sa gitna ng kanyang kawalan, isang pangalan lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Hiraya. Nagsimula siyang maglakad muli. Ang kanyang mga paa, nang hindi niya namamalayan, ay dinala siya sa pamilyar na direksyon. Papunta sa distrito ng Ginintuan.
Huminto siya sa tapat ng isang nagtataasang gusali. Ang toring bakal at salamin na kumikinang sa gitna ng ulan. Ang headquarters ng Sinagtala Holdings. Tumingala siya. Ang buong gusali ay madilim, maliban sa isang bintana. Ang pinakatuktok na palapag, ang opisina ng chairman, may ilaw roon. Alam niyang nandoon si Hiraya. Nakatayo marahil sa likod ng salamin, pinagmamasdan ng basang syudad sa ibaba. Pinagmamasdan ng mundo na ngayon ay nasa kanyang mga palad. At siya, si Dalisay Montenegro, ay nasa labas, nasa ibaba. Basang-basa sa ulan, tinitingala ang babaeng dating niyuyurakan lang niya, ang babaeng nag-alis ng lahat sa kanya. Ito na ang gabi ng kanyang kawalan, ang simula ng kanyang impyerno. Ang conference room sa pinakatuktok na palapag ng Sinagtala. Holdings ay malamig at tahimik. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay napapaligiran ng mga natitirang miyembro ng board ng Imperio Builders, mga dati makapangyarihang lalaki at babae na ngayon ay mukhang mga tupa na naghihintay ng kanilang katayan. Pumasok si Dalisay sa silid. Siya ang huling dumating. Ang kanyang damit ay luma at lukot. Hiniram niya lang mula sa isang security guard sa ospital na naawa sa kanya. Ang kanyang buhok ay basa pa rin mula sa ulan kagabi. Ang kanyang mga mata ay mapungay at walang buhay, para siyang isang multo mula sa nakaraan. Umupo siya sa isang bakanting silya, malayo sa lahat. Ang bawat isa sa silid ay umiiwas sa kanyang tingin, na parang ang kanyang kahihiyan ay isang sakit na nakakahawa. Eksaktong 9:09 ng umaga, bumukas ang dobleng pinto sa dulo ng silid. Pumasok si Hiraya. Ang katahimikan ay naging mas mabigat pa. Para siyang isang bagyo na nagkatawang tao. Nakasuot siya ng isang navy blue power suit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng perpekto. Ang tanging alahas niya ay isang pares ng maliliit na hikaw na diamante na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Naglalakad siya ng may kumpiyansa at kapangyarihan na tila pag-aari niya ang mundo. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakita ni Dalisay ang kanyang asawa o ang babaeng dati niyang asawa. Hindi ito ang Hiraya na kilala niya. Hindi ito ang babaeng tahimik na nagtitiis sa kusina. Ito ay isang reyna, isang estranghera, isang diyosa ng paghihiganti. At sa kabila ng galit at sakit, hindi niya maiwasang mamangha at matakot. Naglakad si Hiraya papunta sa kabisera ng mesa, ang upuang dati para lamang kay Don Silvestre Montenegro. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa likod ng silya habang tinitingnan ang bawat mukha sa silid. "Good morning," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit tumatagos sa buto. "I believe you all know why we are here." Walang nagsalita. As of yesterday, Sinagtala Holdings is now the majority shareholder of Imperio Builders. Pagpapatuloy niya. Which means I am your new chairman. Tumingin siya ng diretso kay Dalisay. At ang una kong gagawin bilang chairman ay ang alamin ang katotohanan. Pumalakpak siya ng isang beses. Bumukas ang pinto sa kanyang likuran at pumasok si Marco, ang kanyang assistant na may dalang laptop. Ikinonekta ito sa malaking screen sa pader. Marahil ay iniisip ninyo na ito ay isang simpleng corporate takeover lang, sabi ni Hiraya habang ang screen ay umiilaw. Pero mas malalim pa rito ang dahilan. Ang kwentong ito ay nagsimula 15 taon na ang nakalilipas. Sa isang construction site na tinatawag na Site 12, nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Nanigas si Dalisay sa kanyang kinauupuan. Sa screen lumabas ang isang lumang litrato, ang litrato ni Mang Anselmo Soliman. "Ang lalaking ito ay ang aking ama," sabi ni Hiraya. Ayon sa opisyal na ulat, siya ay biktima ng isang freak accident. Isang bayani si Don Silvestre Montenegro na sumagip sa aming pamilya sa pamamagitan ng kanyang kabutihang loob. Pero kasinungalingan ang lahat ng yon. Sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga dokumento.
mga larawan, ang mga pahina mula sa kwaderno ni Mang Anselmo na nakascan at naka-highlight ang mga detalye ng pandaraya. Ang aking ama, sabi ni Hiraya. Ang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang emosyon. Ay pinatay. Pinatahimik siya dahil natuklasan niya ang krimen na ginagawa ninyo, ang paggamit ng substandard na materyales para makatipid at lalong mapalaki ang inyong mga bulsa. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Alam ninyo ito, marahil hindi lahat, pero ang ilan sa inyo, ang mga matatagal na. Alam ninyo ang baho na itinatago ng kumpanyang ito. Pagkatapos ay isang video ang nag-play. Isang video ng isang matandang lalaki, si Mang Tomas, na nanginginig habang isinasalaysay ang lahat ng kanyang nakita. Ang pagsabotahe, ang pagpatay. Sa puntong yon, ang katahimikan sa silid ay nabasag na. May mga napasinghap, may mga napayuko sa hiya. Si Dalisay ay hindi makahinga. Ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ang paggalang niya sa kanyang ama, ang karangalan ng kanilang pangalan, ay gumuho sa harap niya. Ang kanyang ama ay hindi isang hari. Isa itong kriminal, isang mamatay tao. Hindi, bulong ni Dalisay, nanginginig ang ulo. Hindi, totoo yan. Tumingin sa kanya si Hiraya at sa unang pagkakataon, nakita ni Dalisay ang sakit sa mga mata nito. Hindi lang galit, kundi isang malalim at matagal ng sugat. Iyan ang katotohanan, Dalisay. Sabi niya, ang boses ay mas malambot na ngayon na lalong nagpapasakit. Iyan ang katotohanang ipinagkait sa akin. Iyan ang kasalanan na pinagbayaran ko sa pamamagitan ng pagtitiis sa pamilya ninyo. Naglakad si Hiraya palapit sa kanya. Tinatanong mo ako kung bakit ko ginawa ito. Ginawa ko ito para sa aking ama. Pero ginawa ko rin ito para sa sarili ko. Dahil habang pinagtataksilan mo ako, habang hinahayaan mong yurakan ng ina mo ang pagkatao ko, sa likod ng lahat ng yon ay isang mas malaking kasinungalingan na sumisira sa ating lahat. Napayuko si Dalisay. Wala na siyang mukhang maihaharap. Ang bigat ng kasalanan ng kanyang ama at ng sarili niyang kasalanan ay dumagan sa kanya ng sabay-sabay. Humagulhol siya. Hindi isang malakas na iyak, kundi isang tahimik at basag na pag-iyak ng isang taong tuluyan nang nawalan ng lahat. Bumalik si Hiraya sa harap. Ang kanyang mukha ay muling naging matigas na parang bato. Kaya bilang bagong chairman, anunsyo niya, lahat kayo ay tanggal na sa board. Ang kumpanyang ito ay sasailalim sa isang kumpletong restructuring at lahat ng ebidensyang ito ay isusumite ko sa Department of Justice. Mananagot ang dapat managot. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa kanyang umiiyak na asawa. As for you, Dalisay, at sa natitira sa pamilya mo, wala na kayong anumang parte sa kumpanyang itinayo sa dugo ng aking ama. This is my justice. This is my final word. Lumipas ang 6 na buwan. Ang pangalang Imperio Builders ay nabura na sa mundo ng korporasyon. Sa lugar nito, isang bagong pangalan ang sumikat. Manawari Constructions. Ang pangalan na kinuha ni Hiraya mula sa lumang kasabihang Hiraya Manawari. Sana'y matupad ang iyong mga pangarap ay isang simbolo. Hindi lang ito isang pagbabago ng brand, kundi isang pagbabago ng kaluluwa. Ang pundasyon ng bagong kumpanya ay hindi na kasakiman, kundi integridad. Sa ilalim ng pamumuno ni Hiraya, ang Manawari Constructions ay tumutok sa pagtatayo ng mga dekalidad, ngunit abot kayang pabahay para sa mga ordinaryong manggagawa. Sinimulan niya ang isang malawakang investigasyon sa lahat ng lumang proyekto ng imperyo. Ipinag-utos ang pag-retrofit sa mga gusaling may substandard na materyales. At higit sa lahat, pinanatili niya ang lahat ng mga empleyado, mula sa mga inhinyero hanggang sa mga karpintero, na walang kinalaman sa krimen ng dating pamunuan. Isang araw, sa isang malaking pagtitipon ng mga empleyado, tumayo si Hiraya sa entablado.
Hindi bilang isang nakakatakot na chairman, kundi bilang isang leader. Ang manawari ay hindi lang tungkol sa pagtatayo ng mga gusali, sabi niya sa daan-daang manggagawa sa harap niya. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng tiwala, pagtatayo ng mga tahanan kung saan ang bawat pamilya ay makakatulog ng mahimbing sa gabi. Alam na sila ay ligtas. Ito ang pangarap ng aking ama. At ngayon, ito na rin ang pangarap nating lahat. Nagpalakpakan ng mga tao, isang palakpakang puno ng paggalang at bagong pag-asa. Sa karamihan, nakita niya si Mang Tomas Reyes na ngayon ay isa na sa kanyang mga pinagkakatiwalaang consultant para sa safety and quality assurance. Ngumiti ito sa kanya, isang nangiting malaya na sa takot. Samantala, ang kaso laban sa mga dating opisyal ng Imperio Builders ay umuusad. Si Don Silvestre, dahil sa kanyang kritikal na kondisyon, ay inilagay sa ilalim ng hospital arrest. Habang ang iba pang miyembro ng board na napatunayang may kinalaman ay nahaharap sa mahabang pagkakakulong. Ngunit may isang tao na hindi naisama ni Hiraya sa kaso. Si Dalisay. Wala itong kinalaman sa krimen ng kanyang ama at alam iyon ni Hiraya. Pagkatapos ng araw ng paghuhukom sa conference room, naglaho na lang si Dalisay. Ang kanilang annulment ay naaprubahan ng walang anumang pagtutol. Malaya na sila sa isa't isa. Isang hapon, habang binibisita ni Hiraya ang isa sa kanilang mga bagong housing project sa labas ng syudad, hindi sinasadyang natanaw niya ang isang pamilyar na figura sa kabilang kalsada. Isang maliit na construction site para sa isang panaderya. At isa sa mga trabahador doon, nagbubuhat ng mga sako ng semento, ay si Dalisay Montenegro. Napatigil si Hiraya sa loob ng kanyang sasakyan. Ibang-iba na si Dalisay. Ang kanyang balat ay maitim dahil sa araw. Ang kanyang mga braso na dati malambot ay mayroon ng mga litaw na kalamnan. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng isang simpleng sando at pantalon na puno ng mantsa ng semento. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaiba sa kanya. Wala na ang anino ng kayabangan. Wala na ang desperasyon. Sa kanyang pagod na mukha mayroong kapayapaan. Bumaba si Hiraya ng sasakyan at dahan-dahang tumawid. Napansin siya ni Dalisay. Sa una, nagulat ito. Pagkatapos ay isang nahihiyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pinunasan niya ang kanyang pawisang kamay sa kanyang pantalon bago humarap sa kanya. Hiraya, bati niya. Ang boses ay mahinahon. Dalisay, sagot ni Hiraya. Nagkatitigan sila. Wala nang awkwardness, wala nang galit. Tanging 2 taong pinaglayo ng isang masakit na nakaraan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Dalisay. May tinitingnan lang na proyekto. Sabi ni Hiraya, itinuro ang malaking site ng Manawari. Ikaw? Dito ako nagtatrabaho. Sagot ni Dalisay, walang bahid ng kahihiyan. Hindi kalakihan ang sahod, pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, pakiramdam ko, may halaga ang ginagawa ko. Tumango si Hiraya. Ang papa mo, kumusta na siya? Ganoon pa rin. Malungkot na sabi ni Dalisay. Ang mama, dinadalaw ko siya linggo-linggo. May mga araw na nakikilala niya ako. May mga araw na hindi. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hiraya! Sabi ni Dalisay. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. Gusto kong humingi ulit ng tawad. Hindi lang para sa kasalanan ng pamilya ko, kundi para sa sarili kong kasalanan. Sa pagiging duwag ko, sa hindi pagprotekta sa'yo. Sa lahat. Tinitigan ni Hiraya ang mga kamay nito. Magaspang na at may kalyo. Ang mga kamay ng isang tunay na manggagawa. Hindi na ito ang mga kamay ng prinsipe na umaasa lang sa yaman ng kanyang ama. Pinapatawad na kita. Dalisay, sabi ni Hiraya. At nang sabihin niya iyon, naramdaman niyang totoo. Hindi ito ang pagpapatawad na nangangahulugang paglimot. Isa itong pagpapatawad na nangangahulugang paglaya. Ang paglaya niya mula sa galit,
Ang paglaya nito mula sa kasalanan. Hindi ibig sabihin nito na pwede pa nating ibalik ang dati. Dagdag niya. Alam ko, mabilis na sagot ni Dalisay. Isang matapat na ngiti ang sumilay. Hindi na ako umaasa. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka. You deserve it. Ngumiti rin si Hiraya. Isang tunay at magaan na ngiti. Ikaw rin, Dalisay. Mag-iingat ka. Tumalikod na si Hiraya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na niya ito nilingon. Naiwan si Dalisay. Nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw. Pinanood niya ang paglayo ng babaeng minsan niyang minahal at sinaktan. Ngunit ngayon, wala nang pait. Tanging paghanga at pagtanggap. Handa na siyang buuin ang kanyang sarili. Piraso bawat piraso. Gamit ang kanyang sariling mga kamay. Mula sa malawak na bintanang salamin ng kanyang opisina, tanaw ni Hiraya ang buong syudad. Ang mga ilaw nito ay kumikinang na parang mga bituin na inilatag sa lupa. Dati, mula sa toreng ito, ang nakikita niya ay isang larangan ng digmaan. Ngayon, ang nakikita niya ay isang hardin ng mga posibilidad. Ang Manawari Constructions ay hindi lang nakabangon, ito ay lumago. Naging simbolo ito ng pagbabago sa industriya, isang patunay na ang isang negosyo ay maaring maging matagumpay nang hindi isinasakripisyo ang konsensya. Katabi ng kanyang mesa ay isang maliit na frame. Hindi ito larawan ng isang tao, kundi isang sipi mula sa kwaderno ng kanyang ama. Isinulat sa maganda nitong sulat kamay. Ang tunay na pundasyon ay hindi semento o bakal, kundi katapatan. Nabigyan na niya ng hustisya ang kanyang ama. Ngunit hindi sa paraang puno ng pagkasuklam. Ibinigay niya ang hustisya sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng kanyang legacy sa pagtatayo ng isang bagay na mas matibay pa sa anumang gusaling itinayo ng mga Montenegro. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang mensahe ang naghihintay sa kanya. Hindi ito mula sa negosyo. Ito ay mula sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Ngunit alam niya kung kanino galing. Binuksan niya ito. Isang simpleng mensahe mula kay Dalisay. Hiraya, kumusta? Nabasa ko sa dyaryo, nanalo na naman ng award ang Manawari. Congratulations! Deserve mo lahat iyan. Ako? Okay lang. May maliit na karinderya na ako ngayon malapit sa mga construction site. Masaya pala magluto para sa iba. Ingat ka palagi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Hindi nang ngiti ng tagumpay o ng awa, kundi isang ngiti ng katahimikan. Tinanggap na nila pareho ang kanilang mga landas. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang pareho na silang tunay na malaya. Naglakad siya papunta sa glass balcony ng kanyang opisina. Ang malamig na hangin ng gabi ay yumakap sa kanya. Dati, ang pakiramdam ng pag-iisa ay mabigat. Ngayon, ang pag-iisa ay kapayapaan. Hindi na siya si Hiraya Soliman Montenegro, ang asawang nakatali sa isang pangako. Hindi na rin siya si H.S., ang chairman na nabubuhay sa anino ng paghihiganti. Siya na ngayon ay si Hiraya. Siya lang, isang babaeng sinubok ng apoy, ngunit sa halip na masunog, naging isang matibay na bakal. Isang babaeng natutong, ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng iyong mga kaaway, kundi ang pagbuo sa iyong sarili. Tumingin siya sa papalubog na araw sa kanluran. Ang kulay kahel at lila nito ay tila isang pangako ng panibagong umaga. Hindi niya alam kung ano ang dala ng bukas. Hindi niya alam kung magmamahal siyang muli. Ngunit hindi na yon mahalaga. Dahil sa wakas, buo na siya. At yun lang ang kailangan niya. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang paglalakbay mula sa abo, tungo sa muling pagbangon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong paglalakbay kasama ko sa bawat kabanata. Ang pagsulat sa kwentong ito ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang personal na paglalakbay din para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat salita, kasama ninyo akong nakaramdam ng bigat, ng galit,
at higit sa lahat, ng pag-asa. Sapagkat ang kwento ni Hiraya ay isang paalala sa ating lahat na gaano man kadilim ang nakaraan, laging may liwanag na naghihintay sa hinaharap. Ito ay isang testamento na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa paghihiganti, kundi sa kakayahang paghilumin ang sarili. Na ang pagpapatawad sa huli ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili, ang regalo ng kalayaan at ng isang bagong simula. Kung may isang aral o damdamin na tumatak sa inyong puso mula sa kwentong ito, malugod ko po kayong inaanyayahan na ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong sumasalamin sa ating mga karanasan. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Naway ang bawat isa sa atin ay makahanap ng sarili nating manawari, ang katuparan ng ating mga pangarap. Pagpalain po kayong lahat